Marami po nagtatanong sa akin, nangangalay daw ang paa nila, ang binti, likod, kamay. Delikado ba? Baka ma-paralyze ba? May nerve ba naiipit? So marami pong dahilan. Pag-usapan natin na namamanhid, masakit, ngalay na paa, binti. Ganito po. Maraming dahilan ang pangingimay, nangangalay, parang namamanhid, parang may tumutusok-tusok sa katawan. Pagdating sa paa, meron tayo tinatawag na peripheral neuropathy. Ito naramdaman, manhid, parang malamig o mainit, parang nangingimay, parang may langgam na naglalakad, very sensitive, parang may sharp, parang iba yung pakiramdam. Okay? Kadalasan po pag ganito, nerve ang problema. Nerve, kulay puti yon. Pag peripheral neuropathy, ano yung mga cause? Maraming dahilan. Ang isa dito, diabetes. Kailangan magpa-check kayo ng blood sugar. Kung diabetic kayo for many years, tapos namamanhid, diabetes ang cause. So, gagamutin ng diabetes, kailangan makontrol blood sugar, alam niyo na yung mga pagkain bawal at iingatan natin. Ngayon, pwede rin peripheral neuropathy, nerve problem, kung may edad. Pag tumatanda, may edad, minsan parang nasisira din yung nerve. Pwede rin, baka kulang ka sa vitamins. Pwede rin na merong mga nerve na sakit. Merong mga ilang sakit sa nerve na nagkukos din na mamanhid, paa at kamay. So, hinahanap natin yung cause. Ang pwede nyo gawin, ito po, pwede i-massage. Yan, may tulong yan. Bukod sa pag-inom ng vitamins, pwede rin. Tapos, i-control yung diabetes. Pwede ibabad sa mainit na tubig. May tulong din. Massage, warm compress. Huwag lang masusugatan. Pag diabetic nerve pain, katulad ng pinakita ko, pwedeng masahe, warm bath, exercise. Malaking bagay yung pagka-exercise. Tuloy pa rin paglalakad para gumanda yung circulation. Para kahit paano mabuhay-buhay ulit. Pero pag diabetic, kailangan control ang diabetes. Mababa ang blood sugar. Dapat almost within normal. Isa pang dahilan ito, ng pamamanhid ng paa, pwede rin ito, poor circulation. Ibig sabihin, iba naman to, artery at vein. Yung daloy ng dugo, pwede rin. Palagay natin, matagal ka nakaupo. O baka yung artery mismo may sira, pwede rin yon. Isa pang dahilan, pwede yung nerve naiipit lang. Hindi talaga may sira katulad ng diabetic, may edad. Mukhang nasisira na yung nerve. Pero ito, pwedeng naipit lang. Ito yung mga dahilan ng pamamanhid sa mas bata. Diabetes, pati may edad, iba naman yung pang matanda. Kung mas bata ito, tingnan nyo. Pakita mo, Doc Lisa, focus natin. Pwede maipit yung nerve dito sa may likod. Baka na-slip disc ka, nagbuhat ka ng mabigat yan, naipit sa likod. Pwede rin dito sa may balakang naipit, sciatica. O pwede lumbar problem. Ang naramdaman niya, banda rito ang manhid. Ayan. Minsan humihina pa yung muscles mo dito, namamanhid itong hita. Minsan harap ng hita, pati tuhod, minsan sumasakit. Pwedeng naiipit ang likod. So nakita niyo maraming dahilan. So hahanapin natin. Pag sciatica, this is very common. Merong isang sciatic nerve, pwede siya naiipit Pag naipit dito sa daanan, manhid yan lahat. Manhid, mahina dito sa may side. Ito po ang gagawin mong exercise. Kung sciatica ang problema, tulad na sinabi ko, pag diabetes, control yung diabetes, exercise, sa may edad, ganun din. Pero pag sciatica naman ko, sa likod yung ugat sa likod na ipit, ganito po. Focus natin, Doc Lisa. Maximize mo focus. So ito, knee to chest. Sundan nyo to. Pwede rin to tinataas yung paa, dahan-dahan lang. Ito, gawin nyo mga 10 seconds. Ito, 10 seconds. Ito rin, knee to chest, isang paa. Partial sit-up, parang crunch siya. May tulong din. Ito, QL stretch, para ma-stretch yung tagiliran. Dahan-dahan lang. Tapos kabilaan, 10 seconds. Ito, kaya naman to kung mas bata ka. Okay rin to, pampalakas ng mga muscles. So, ito lang talaga ang simpleng exercise na pwede nyo sundin, tingnan nyo lang, para sa sciatica. Stretch lang yan. Mga 10 seconds, 3 times a day, ginagawa ko rin to. Ngayon, bukod sa sciatica, yung nerve na may problema, meron din tinatawag na piriformis syndrome. Ibig sabihin,
may isang piriformis muscle, pag tumigas to, itong matigas na muscle ang umiipit sa nerve. So actually, mas maganda tong sakit na to kasi hindi talaga sa likod ng problema. Yung muscle lang tumigas eh. So pag muscle tumigas, bakit titigas to? Yan, kakaupo na matagal. Kakaupo sa kotse ng matagal. Yan, naiipit to, tumitigas. So merong masahe. Minamasahe itong balakang piriformis muscle. Dapat marunong magmasahe. Ganon din yung pag-stretch. Tulad na sinabi ko, knee to chest. Yan. Pwede rin itong planking para tumigas yung likod. Mas gumanda yung muscle sa likod. So, ganito po yung mga exercise na gagawin. One knee to chest. Hindi po bawal kahit may edad, walang problema. Yan, one knee, tapos kabilang knee, 10 seconds. Meron din piriformis stretch. De 4 muna, tapos hila. O, tingnan nyo maigi to masarap ang pakiramdam nito. De 4, tapos lagay yung dalawang paa dito at ihila. Yan. Kaliwa muna, mamaya, kanan naman. Kung ang namamanhid naman sa iyo, kamay, diba? Halos pareho rin naman eh. Kamay, ganun din. Massage sa kamay, warm compress. Kamay kasi pwedeng carpal tunnel eh, kakasulat. So, exercise, tamang pagkain, mataas sa vitamin B. Vitamin B ang kailangan natin, gulay, green leafy vegetables, para mas gumaling ang ugat, ang nerves natin. Kung ang masakit naman po sa inyo, leeg, pwede rin maipit yung mga nerves natin sa ugat. Nerves natin sa leg, pwede rin maipit yan. Pwede rin yung muscle tumitigas. So, minamassage dito. Pagka-massage, ito yung mga stretch sa leeg. Doc Lisa, pakita natin. Yan, binibend yung ulo, dahan-dahan. Ito, ini-stretch to. Try nyo to. Ginagawa ko rin to. Pakita na lang natin, Doc Lisa. So, ganito. Ini-stretch kong ganito. Ayan, no? Masarap to. Yan, para sa leeg yan. Kabilaan. 10 seconds. Binibilisan ko lang. Tapos dito. Ayan, no? Isang ganyan, isang pataas. Para to sa shoulder and neck. 10 seconds. Tapos may ganito tayo. Tapos taas. Pag tumatanda, sumisikip eh. Ano? Sumisikip talaga. Tapos sa neck, ang gagawin natin sa neck, hahawak yung kamay mo sa isang silya. Dito lang, taas lang. Tapos i-stretch mo pa ganito. Yan. Kung hindi kasi ako hawak, huhulog lang ako dito. Ayan. 10 seconds, tapos ibababa yung ulo. Tingin dito po ba? Na-stretch po to, trapezius. Tapos kabilaan mong gagawin. Dahan-dahan yan. Tigas. Tigas, tigas. Tapos shoulder shrug. Shoulder shrug. So yan po yung mga exercise na makakatulong, pampaluwag ng likod, leeg, paa. So maraming dahilan, hahanapin natin. Pag nalaman nyo na kung diabetes ba, old age ba, sciatica ba, piriformis ba, pag nahanap na natin, sundin natin mga exercise, massage at tamang pagkain. Saan po makatulong to? Pag hindi gumaling sa ganitong mga home remedies, papacheck po tayo sa inyong rehab medicine doctor para mas makasigurado. God bless po.